Hi mga mamshi! Good morning! Kasamahan nyo na naman ako gardening tayo today. Kailangan gamit muna tayo ng ating gloves. Baliktad ba ito? Hindi. Ayan. Kailangan pag nagga-garden ay lagi tayo gumagamit ng gloves. Mayroon akong project. Ayan, nakita nyo yung itong desert rose. Ito. I-repotting natin ito kasi ay gagawin kong bonsai ito. Gag-crop ko. Yan. Tapos, ayan, double red siya. Laki na kasi ng kanyang puno. I-repot muna natin ito sa malaking paso. Ngayon ay gagamit tayo ng malaking paso para i-transfer natin itong ating desert rose. Yan. Dami na niyang bulaklak ko kasi panahon ngayon. Double red. Ayan. Ngayon ay ang aking gamit na potting mix ay ito. Ito ay premium potting mix galing sa Bunnings. Yan. Kasi maganda ang premium kasi ayan ang kanyang yung kanyang na klase ng potting mix. Ngayon ay ilalagay natin ito dito sa ating trolley. Ayan. Ngayon ay pagka ng ating potting mix, lalagyan natin ito ng cactus succulent fertilizer. Ayan. Yan ang kanyang ayan, controlled release fertilizer. Ito ay binibili rin namin sa Bunnings. Ayan. Ayan, yan ang laman niya. Ayan. Lalagyan natin siya. Yan, para may pang-control sa fertilizer. Tapos, haluin natin ito. Yan. Yan, kailangan naka-gloves tayo para pag naghahalo ng mga ganito ay hindi nagdudumi ang ating mga damay. Yan na kinalabasan ng ating potting mix. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan, ganyan na siya. Ngayon ay kuha tayo ng paso kasi ililipat ko sa malaking paso yung itong ating desert rose. Ito yung paso na paglalagyan ko ng desert rose. Malaki-laki siya ng konti. Ayan. Kailangan naka-well drained siya. May mga butas siya. Ganyan. Ngayon ay lalagyan natin siya ng potting mix. Kalahati lang muna siya. Ayan. Ganyan lang kalahati. Tapos ay lalagyan natin ito ng rock ng volcanic rock. Ito yung volcanic rock. Ayan, no? Nihahalo ko rin to para ano yung drain niya. Ayan. Lagay natin dyan. Tapos ay lagyan natin itong ating ito. Ayan. Styrofoam na hinati-hati. Ayan. Ngayon ay hati-hatiin pa rin natin para medyo liit-liitan nyo lang ang kanyang mga ganyan ng kalaki. Yan. Ang styrofoam kasi nakakatulong din yan para makapitan ng mga ugat at saka yung may mag-drain, madali mag-drain yung water, hindi mag-stuck sa loob.
ilalim. Kaya ayan, ihalo natin ng konti. Ayan. Tapos ay meron ako dito mga compost na dahon, dried leaves. Nahaluan ko rin siya ng dried leaves na dinurog. Ganyan ang mga pag-ano dito. Yan, ito ay dinurog na dried leaves. Yan. Yan, oh. Kaya walang tapon dito sa aming garden kasi lahat ito ay nagagamit. Kahit yung mga dahon na mga dinurog na, yan, magagamit din para sa mga ano, parang ano lang siya, compost. Diba? Ngayon ay ipaklat lang natin ito. Ayan, ganyan na kadami. Ayan lang. Ganyan lang siya kadami. At parang bubutasan natin ng konti sa kanyang gitna. Yan. Para magkaasya ang ating itong desert rose na ating tatanggalin. Yan. Kailangan pag tinanggal natin to ay medyo siya dry. Hindi siya basa kasi para madali siya matanggal. Ayan. Ngayon ay tanggalin na natin siya. Ayan. Ayan. Tatanggalin natin siya ngayon. Ilipat lang natin yung ano. Dahan-dahan lang para hindi ito ay masira. Ayan. Ayan. Dahan-dahan. Wala pa naman siyang ugat na lumalabas dito. Kailangan hindi natin masira yung ugat niya. Ayan. Diba? Ayan, oh. Laki na kanyang ugat. Ngayon ay ipapatong lang natin ito dito. Ayan. Ayan. Medyo ano pa nga. Dagdagan natin. Kailangan kasi nakalutang. Ayan. Patong lang natin siya. At ngayon ay takpan na natin. Takpan na natin kanyang ugat. Kailangan matakpan lang natin yung kanyang ugat. At kailangan ay medyo nakaluwa. Nakaano yung kanyang. Ayan. Ayan. Kailangan nakadiretso. Ayan. Diba? Nakaano na siya. Lang natin siya. Ayan. Tapos, siksikin. Siksik natin siya. Kailangan medyo siksik natin siya. Ayan. Ayan. Ngayon ay anuhin na natin yung mga lupa sa gilid ng kanyang puno. Ayan. Ayan na. Ganyan na, oh. Ayan. Ibaba natin kasi ano gagamitan natin ito ng pressurized water ngayon. Ayan. Ito ang aking gagamitin hose. Ayan. Para ayan. Malinis yung pinagkakapitan ng ugat. Ayan, oh. Kailangan matanggal lahat yung lupa. Kailangan lahat ito ay matanggal yung mga nakakapit na lupa dito sa ating ano. Ngayon ay
Papatuloyin lang natin ito hanggang sa ano siya, ma-drain lahat ng tubig na yan. Kailangan mawala na yung tubig sa ibabaw, matuyo siya. Kaya bukas ko na ulit, kailangan matuyo lang siya muna bago ko tabasan ng mga ugat. Yan na, nagawa ko na. Ngayon ay i-dry lang natin yan. Bukas babalikan ko siya para ikat ko lahat, tanggalin ko lahat itong mga ugat-ugat. Ayan, itong mga ugat na yan lilinisin natin. Pakita ko sa inyo, meron na akong nagawa. Pakita ko sa inyo yung isa na nagawa ko. Kailangan linisan lang siya, guys. Ito yung nagawa ko na isa kahapon. Yan, iniripat ko. Ngayon ay dito ko na siya inilagay. Ayan, malinis na yung ugat. Ayan, kailangan kasi dry siya bago mo tapos may nilalagay ako niyang para hindi mabulok yung mga pinagkaugatan. Ngayon ay kailangan 1 week siyang ganyan, hindi kailangan madiligan, hindi kailangan mabasa. Ayan, dry lang siya 1 week para ma-revive yung kanyang mga ugat. Yan, tapos ay sa susunod ay puputulan ko naman ito para dumami yung kanyang mga bulaklak. Ayan, diba? Ito na, no? Kailangan dito yung hindi na nagalaw, hindi na ano siya. Ayan, diba? Ngayon ay lalagyan naman natin siya ng yung kanyang mga ugat ay yung kanyang lagyan natin ng lalagyan ko rin ng ganitong mga broral pine bark, mga bark ng kahoy, malts, para yung ayan, lagyan natin ng pine bark. Yan, parang dinurog na ng kahoy. Yan, ito ay suporta din para nakakatulong to sa soil na hindi mag-dry. Kaya yan, flat lang natin hanggang sa, kasi ang desert rose kailangan yan ay lang siya, yung parang drain, naka-drain lang lagi ang kanyang water. Kailangan hindi nag-i-stack sa kanyang puno sa paso ang kanyang ang tubig, kasi kailangan will drain, naka-drain lang. Ayan, ganyan. Diba? Ganyan lang ang paggawa. Kaya bikan ko kayo bukas para ipakita ko sa inyo kung paano ang pagtanggal ng mga ugat-ugat na yan. Yan. Pag nagtanggal kayo ng mga ugat ng ating desert rose, ito ang ating gamit. Alcohol, ayan, cotton, gloves, at ito, cutter, at saka ito, cinnamon powder. Ayan, cinnamon powder ang gagamitin natin para ito ay suporta sa antay na hindi mabakterya ang ating desert rose. Ngayon ay ang gagawin natin nito, babasain lang natin ng alcohol yung cotton, babasain ng alcohol. Tapos ay panglinis dito sa bago mo itabas sa mga ugat. Lilinisan lang natin itong ating knife. Ito, cutter. Yan. Kaya madali lang siya. Tapos yun na, kailangan yung parang sa-sanitize lang natin yung para hindi ma-infect yung ugat na ating tatanggalin doon sa desert rose. Yan. Hi mga mamshi, good morning. Ito na ating second part ng ating video, ang pagtatanggal nitong ating mga ugat-ugat ng ating desert rose. Root cleaning na tayo ngayon. Kasi kahapon, dry ko na muna ito. Ngayon ay na-dry na siya.
Ngayon ay i-trim na natin i-clean up na natin itong mga roots. Kaya pakita ko sa inyo mga mamshi ang pagtanggal nitong roots ng ating desert rose na ating i-bonsai. Yan. Ngayon ay mga mamshi, ganito ang ating gagawin. Kaya ito pinakita ko sa inyo kahapon. Ito yung mga gamit natin sa pagtanggal ng ating roots. Ito ay meron ako dito cutter. Yan. Tapos may cotton tayo. Ngayon ang gamit nito ay itong cotton na to ay babasain natin ng alcohol. 70% alcohol ito. Kaya ayan, babasain lang natin ang ating cotton at ipapahid natin dito sa blade ng ating cutter. Ayan, para ma-sanitize siya, para iwas bakterya ang ating pagtanggal ng ating mga ugat ng ating desert rose, para iwas infected. Ayan. Ngayon mga mamshi, ganito lang ang ating gagawin. Ayan. Ayan mga mamshi, gagawin natin ito. Isa-isa natin to tatanggalin. Dahan-dahan lang, kailangan ay hindi natin masusugat ang kanyang itong malaking ugat. Ayan. Ayan mga mamshi, start na natin pagtanggal ng ugat nitong ating desert rose. Muna ay ganito lang, tanggalin natin ng dahan-dahan. Saka kailangan ito ay matalas, kasi para mabilis ang pagtanggal ng kanyang ugat. Ayan. Dahan-dahan lang, kailangan yung hindi masusugat yung kanyang. Ayan. Ayan. Lahat ng mga ugat ng mga nakauslit, ayan, i-clean up natin. Ayan. Ito naman kasi nakaano na dito. Ito, nakaano na siya sa lupa. Tanggalin na lang natin yung mga maliliit. Ayan. Mga maliliit na ugat na para malinis ito natin. Ayan. Para hindi ito ay nakakaano ng dumi. Ayan. Ikot-ikot natin. At saka kailangan pag gumagamit kayo ng umiikot yung inyong linalagyan. Yan, katulad yan. Ako gumamit lang ako ng upuan. Ayan, lahat kailangan linisin natin. Ayan, para walang paglaki ng kanyang ugat, kasi uumbok to, lalaki to. Kaya yan, linisin natin to. Ayan. Tapos tanggalin yung mga maliit. Pag nakakit na yung ugat mo sa tanggalin natin. Yung mga hindi pa nakakit. Ayan. Sige lang. Ayan. Dahan na tayo na hindi masugat yung kanyang mga ugat. Ayan. Natapos ko na magtanggal ng mga ugat-ugat. O, tingnan nyo. O, malinis na yung ating ayan, paligid ng ating desert kabilaan. Yan. Yan. Ngayon, ang sunod naman ito ay ipapakita ko sa inyo. Natapos ko na ma-clean up yung mga ugat. Ngayon ay ito na ang gagamitin natin. Cinnamon powder. Gamit natin to. Lagyan natin lahat ng mga pinagtanggalan na ugat ay kailangan malagyan natin. Ayan. Yan lang, ilagay nyo lang sa inyong sa inyong full hands. At ito ay lang sa mga ayan, yung mga pinag-anuhan natin, yung may mga sugat, anuhan lang natin ng ating cinnamon powder. Ayan, diin lang natin. Ayan, ganyan, oh. Ayan. Ayan. Lahat ng may sugat ay na pinaghiwaan nito ay kailangan ay anuhan natin para hindi mapasukan ng bakterya. Kaya yan, cinnamon powder lang ang gamit niyo sa pag ng kanyang mga
pagtakip ng kanyang mga sugat nila. Malalaman nyo naman yung mga kasi parang may umaano sila, tumatagas na mga ano nila. Ayan, tulad niya, no? Lahat lalagyan natin. Ikot-ikot lang. Yan. Yan. Kailangan talagang nakaan siya. Nakalagay nakaan talaga. Para lahat lagyan. Ayan, diba? Ganyan lang. Hanggang sa mga ano na lahat yan. Ayan. Tapos nyo lagyan ay kailangan ay anuhan din natin ito. Budburan din natin yung buong ugat para hindi siya pasukin ng mga yung paligid. Ayan. At least yung hindi nalagyan ay susuportahan. Ayan. Ganyan lang. Yan, cinnamon powder lang ang inyong gagamitin. Yan. Nabibili lang to sa mga shops. Para hindi anuhin ng mga langgam, mga bakterya. Yan. Yan, suporta yan. Ngayon ay 5 days, 1 week nyo ito hindi didiligan. Kailangan ay ma-dry lang siya hanggang sa kanyula itong kasi kailangan ay ano muna yung kanyang ugat, makaano sa buong maayos yung kanyang ugat sa ilalim. Yan. Okay mga mamshi, maraming salamat sa inyong panonood. Nawa ay huwag kayong magsasawang sumuporta sa aking YouTube channel. Ngayon ating nyo, napakalinis na ng kanyang paligid ng kanyang ugat. Diba? Malinis na siya. Kaya pag lumaki yan, malalaki siya ng maayos. Yan. Sa susunod naman mga mamshi ay papakita ko sa inyo ang kakat nito. Kakat natin yan para marami siyang bulaklak. Yan. Yan. Tapos na. Ngayon ay ilalagay lang natin ito sa dry flake. Yan. Ilagay natin para hindi siya mababasa ng tubig. Kailangan hindi siya mababasa ng 1 linggo. Ganyan. Huwag nyo muna ito didiligan ng mga 1 week. Yan. Okay mga mamshi, thank you very much sa inyong panonood at sana ay may natutunan ulit kayo dito sa aking YouTube channel, Gemski Beauty. Thank you very much sa inyong suporta lagi sa akin. Thank you. God bless us all. Thank you very much. Bye-bye. Salamat. Sana ay huwag kayong magsasawa.